Sino ang mag-aakala na mayroon palang third party sa smooth sailing relationship ng celebrity couple na sina Soren Legaspi at Carmina Villarroel? Kwento ni Soren sa isang press interview noon para sa The End of Us, hindi naman mawawala sa buhay mag-asawa ang pagtatalo at pag-aaway sa isa't isa. May mga bagay na kinukonsidera sina Carmina at Soren kung bakit lahat ng tao mag-asawa sa mundo ay hindi kailanman nagiging perpekto kahit anong pilit nitong gawin sa buhay, at ilan sa mga ito ay sa loob mismo ng circle of family. Mga bagay na gusto ng isa na hindi naman gusto ng kapareha o asawa. Merong mga stress sa trabaho o kapwa-tao at maging sa problemang financial kung saan isa ito sa mga ugat ng away ng pamilya. Ang naging saad ni Soren, yung buhay mag-asawa maaaring maging perpekto pero hindi mawawala yung pagtatalo, pag-aaway, o yung bagyong dinadaanan. Hindi mawawala ang bagyo, dadaan ang isang marriage sa isang bagyo na kung minsan umaabot pa sa sukdulan ng super typhoon. At kahit sino namang tao o mag-asawa sa mundo, hindi naman pwede na hindi gagawa ng solusyon ang bagyong ito na dumarating sa buhay ng tao at sa kanyang pamilya. Yes, dumadaan kami sa mga ganong klaseng bagyo at nagkataon lang na pag mayroon talagang pagmamahalan, yung bagyong yun is just a phase at temporary obstacle. Lahad ni Carmina, marami ang nag-aakala na almost perfect ang kanilang relasyon ng asawang si Soren. Pero sa totoo lang ay may mga hindi rin sila pagkakaunawaang mag-asawa. At sabi nga nito na hindi sa lahat ng oras ay magkasundo sila, lalong-lalo na sa mga bagay na gusto ng isang lalaki o gusto ng isang babae, na makuha ito labag sa batas ng isang pamilya, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay gastusin sa bahay. Natural naman daw na sa lahat ng mga bagay sa mundo na dapat bilhin ay may kaukulang layunin at magandang magagawa sa bawat miyembro ng isang pamilya. Ang naging pahayag ni Carmina, siguro akala lang ng mga tao na ideal couple, ideal family kami, but I always say na we are not perfect. Of course, mayroon kaming differences at katulad ng ibang mag-asawa, yun yung mga bagay rin na aming gustong gawin. Bike rin kaming dalawa. But of course, mararamdaman mo naman yung respeto at pagmamahal sa isa't isa. Kaya as much as we can, iniiwasan talaga namin ang magtalo, lalong-lalo na kung may ibang tao na makakita sa inyo. At isa pa sa harap ng mga bata, ay hindi namin ginagawa ang mga bagay na hindi dapat gawin as a whole and as family. At sa kabila nga ng pag-aakala ng madlang people na perfect ang kanilang relasyon, ay hindi nila alam na may third party sa kanilang relasyon. Pag-amin pa ni Carmina, isa lang daw ang mistress na kaya niyang tanggapin at ito ay ang motor at bicycle ng kanyang asawa. Ito yung mga bagay na hindi nila noon napagkasunduan na minsan nga ay nadamay pa ang dalawang bata sa kanilang away bilang mag-asawa. Naririnig pa ng kambal ng anak ang kanilang mga hindi na pagkakasunduan tungkol nga dito, dahil iniisip naman ni Carmina bilang may bahay ni Soren ang kanyang kaligtasan, lalong-lalo na kung babiyahe ito sa labas at sa mga malalayong lugar. Bagamat ayaw raw ni Carmina sa mga itong klaseng sasakyan, ay wala siyang magagawa dahil hilig ito ng kanyang asawa. Say ni Soren, yun yung third party namin, bisikleta at motor. Si Carmina hindi siya masaya kasi nervyosa. Isang tingin sa akin kapag nagmumotorcycle na, I think it's mental torture sa kanya kapag nagmumotor na ako. Wala mahilig ako magmotor at iwan ko ba, kahit anong pilit kong iwasan ito, talagang hinahanap-hanap ko ito kahit man lang sa konting oras na ako ay nagpapahinga sa aking mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga tapings at sa mga pelikula na ginagawa ko. Sa sobrang alaga ko sa mga gamit ko, na pagsasabihan na nga niya ako na hindi ko ito mga anak at walang buhay na isasama kahit saan. In-explain ko naman sa kanya na kailangan alagaan ko ang mga ito dahil investment ko ito sa aking mga hilig at hobby sa buhay. Yun, sa awa ng Diyos, wala na kaming pagtatalo regarding dito sa mga bike ko at motor. At kung matatandaan, naging laman ng balita noon at maging sa ngayon lalong-lalo na sa social media ang katauhan ng kambal nila na sina Mabi at Cassie dahil inuugnay ito sa actor-model na si Aga Mulak. Isa sa mga pinag-usapan kasi ng mga netizens ang pagiging magkamukha ng aktor ang anak nilang si Mabi. Pero noon pa man, nilinaw na ito ng aktres na si Carmina sa kanyang naging interview kay Christopher Min sa programa nito noon sa ABS-CBN na Christy Per Minute, na walang kaugnayan ang kanyang kambal sa aktor na si Aga Mulak dahil imposible ito na mangyari dahil pinsan buo sila ng aktor sa kanilang mother side. At natural, magkamuka sina Mabi at Aga
dahil ay dugong Aquino silang dalawa sa nanay na aktor na si Anita Aquino at dula ng kamba na si Carmen Aquino Villaruel. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.